Kaya naman pala nagmura to sa farm eh. Tingnan mo. Ang dami ko nang natanggal na dahon dyan. Hindi na maganda yung tubo niya. Tingnan mo. Leggy. Tapos ano, yung parang napabayaan na hindi na ma-healthy yung mga dahon niya. Oh. Tingnan mo. Kaya pala nagmura. Siguro, hindi ko alam baka napabayaan ba siya o dahil ba nag-uulan ng maraming araw na tag-ulan. Ayan o, mga ganyan yung dahon niya kanina. Ang dami kong natanggal. Kaya mas lalo pa siyang naging leggy. So ito hindi ko na ito paghihiwa-hiwalayin. Ipopropagate ko na lang bago ko sila iripat. Pero healthy naman yung roots niya sa ilalim. Tingnan mo, mapuputi. Ito hindi na siguro. Pero itong isa, ano rin, leggy na rin. Kasi gusto ko maiwan to para at least meron siyang root na, kasi kung dito ko naman siya puputulin, matagal bago magro-rooting to. Kaya dito ko na lang puputulin sa ilalim. Yan. So itong mga ugat na to, yung mga pinagpuputol ko na stem, itatanim ko na lang sila ng sama-sama muna. Ngayon, kung lalaki na sila, magkakadahon, magi-stable, saka ako na lang paghihiwa-hiwalayin. Siya nga pala yung gamit ko dito is sphagnum moss. Hindi muna ako gumamit ng coco peat at saka rice hull. Para mas madaling maging healthy yung halaman, mabilis tumubo. Ayan. Sama-sama lang muna sila dyan. Baka baligtad. Ay, hindi. Okay na. So, eto, tatabunan din natin siya ng sphagnum moss. Hindi ko na to didiligan kasi basa naman tong sphagnum moss eh. Yan na yan. Yan na yung pinaka-moisture niya. Ngayon, after nito, ilalagay ko lang muna to dun sa sa aking mini nursery, na walang masyadong sinag ng araw doon. At saka may net. So, nasasala o nai-screen yung tama ng liwanag ng sikat ng araw para naman hindi masasaktan itong ating halaman. Kasi pag talagang babad sila sa sikat ng araw, baka matuyo. Lalo na tong sphagnum moss, matutuyo yan. So, mauubusan sila ng moisture. Okay, so abangan natin to. Mga after 30 to 40 days ay makakakita na tayo dyan ng mga panibagong suloy. Meanwhile, itong ating mga pinutol, siya nga po pala ito po ay si Aglonema redruyi. Ano po ito? Normally, di ba, ang nabibili natin nito ay imported. Ito po ay locally grown. Ayun, isa pang dahilan kung bakit siya medyo less pricey kasi nga ay locally grown na siya. Ayan. Tignan niyo po. Di ba leggy pa rin siya at saka maraming nodes. Ayan o. May mga nodes na, di ba? So ang gagawin natin ditong pagtatanim, ibabaon natin mabuti. Lalaliman natin. Para, ayan, palabas na yung mga nodes, tuloy-tuloy ang pagtubo niyan. Ngayon, pag yan ay dumami yung mga ugat niya, puputulin uli natin. Meaning, makakapag-propagate uli tayo. So, dadami ang ating halaman. Tignan nyo po, nung naitanim ko na, ang ganda, nung nakabaon ng malalim. Mas maganda tignan yung halaman, oh.
Diba? Mas mukhang healthy siya. Kanina parang unhealthy kasi. Pero alam mo, ang isa pang dahilan kung bakit nagiging leggy yung mga stock ng ating aglonema. Syempre, diba, sinasabi natin, wag ilagay sa may direktang sikat ng araw. So, yung iba nilalagay nila sa shaded area, malamang siguro masyadong madilim. O iba naman kasi nilalagay nila sa loob ng bahay. So, nagkukulang na talaga sa liwanag. So, ang tendency kasi yung mga halaman natin kung saan may liwanag o sikat ng araw, natural reaction nila yan. Nahahanapin nila yung liwanag kasi syempre ang araw ay pagkain nila. Yan. Isa pa ring dahilan, yung kanilang pagtanda. Yung likas na pagtanda ng halaman. Nagiging leggy yung mga tangkay. Kaya dapat silang i-propagate para maging healthy ulit, maganda, at masigla. Huwag nating pabayaan na nagiging leggy yung mga halaman natin. Kasi sign na may kakulangan sila. Either pagkain o yung kanilang katandaan, kailangan nating i-address para maging maganda ulit at masigla ang ating mga halaman. Tingnan mo to, oh. Pinagsama-sama ko yung maliliit, ang ganda rin tignan. O siya, hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!